1,000,000 laban sa 1 bilyong kasinungalingan. Habang nakaluhod si Sagrario sa putikan para sa buhay ng kanyang anak, ipinagdiriwang ng mga De la Vega ang nakaw na yaman. Ang tamis ng kanilang tagumpay ay galing sa pait ng kanyang luha. Sino ang tunay na tagapagmana ng lihim na resipe? Matitiis mo bang makita ang katarungan na tinatapakan ng ginto? Abangan ang muling pagbangon ng isang inang hinuwad ang pagkatao. Ang recipe na ito ay pag-aari lamang ng pamilya De la Vega at ang sino mang mangahas na umangkin nito ay isang hamak na manlilinlang na naghahabol lamang sa aming kayamanan. Ang mga salitang iyon na nagmula sa telebisyon sa silya ng hospital lobby ay tila mga matatalim na kidlat na gumuhit sa pandinig ni Sagrario. Sa screen, nakatayo ang isang lalaking may tindig ng isang hari, si Eduardo De la Vega. Ang kanyang muka ay walang emosyon habang ipinagmamalaki ang kending tinawag nilang legacy candy, ang produktong naging dahilan ng muling pag-usbong ng kanilang imperyo. Ngunit para kay Sagrario, ang bawat pangungusap na binitawan ng bilyonaryong iyon ay isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang huling pag-asa. Dahan-dahang ibinaba ni Sagrario ang kanyang paningin sa sarili niyang mga kamay. Ang kanyang mga daliri ay magaspang, may mga bakas ng paso, at nangingitim ang mga kuko dahil sa paghawak ng mainit na tanso at malapot na asukal sa loob ng 18 oras na walang tigil na paglalako sa ilalim ng nakatirik na araw at bigla ang buhos ng ulan. Sa kanyang kandungan, nakapatong ang isang maliit na telang supot na kupas na ang kulay. Binuksan niya ito nang may nanginginig na mga daliri at nagsimulang magbilang. Ang marahang tunog ng mga barya na nagkakaumpugan ay tila isang malungkot na awit na nagpapaalala sa kanya kung gaano kaliit ang halaga ng kanyang buhay sa harap ng mga higanteng tulad ng mga De la Vega. 12 piso, 20, 50 piso. Bawat barya ay may bakas ng kanyang pawis, ngunit alam niyang kahit pagsama-samahin ang lahat ng ito, hindi pa rin ito sapat. Mrs. Santos, kailangan na nating bayaran ang paunang deposito para sa operasyon ni Joaquin. Ang boses ng nurse na lumapit sa kanya ay malamig pa sa hanging dala ng ulan sa labas. Pasensya na, pero kung hindi tayo makakapag-settle sa billing, mapipilitan kaming ilipat siya sa charity ward sa kabilang gusali bukas na bukas din. Napatingin si Sagrario sa malaking salamin ng silid kung saan nakahiga ang kanyang 7 taong gulang na anak. Si Joaquin, ang batang may pangarap na kulayan ng mundo, sa kabila ng hindi niya paglakad, ay mukhang isang anghel na unti-unting nawawalan ng liwanag. Ang mga puting kumot ng ospital ay tila lumalamon sa kanyang maliit na katawan. Ang tanging naririnig sa loob ng silid ay ang mahinang ritmo ng mga makinang nagbabantay sa kanyang buhay na tila isang orasan na mabilis na nauubusan ng mga sandali. Naramdaman ni Sagrario ang isang malalim na bara sa kanyang lalamunan. Isang klaseng pagsisikip ng dibdib na tila may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong sa langit kung bakit ang sarili niyang resipe, ang resipeng itinuro ng kanyang lola, sa gitna ng matinding hirap, ay naging susi sa kayamanan ng iba habang siya ay nagmamakaawa para sa buhay ng kanyang anak. Ang kending iyon ay hindi galing sa kasaysayan ng mga De la Vega. Galing iyon sa isang maliit na kusina sa probinsya, mula sa mga kamay na puno ng pagmamahal at debosyon, hindi sa mga makinang gawa sa bakal at ginto. Hinawakan niya ang lumang medalya ni San Judas na nakasabit sa kanyang leeg, pilit na humahanap ng kahit kaunting lakas. Ang bawat patak ng ulan na walang awang humahampas sa bintana ng ospital ay tila nagtatanong sa kanya kung hanggang kailan niya titiisin ang pait para sa tamis na hindi kailanman naging sa kanya. Sa bawat segundo ng katahimikan, mas lalong bumabaon ang sakit ng katotohanan na siya ay nag-iisa sa laban na ito. Tumayo si Sagrario mula sa matigas na upuang kahoy. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa pagod at gutom, ngunit ang kanyang mga mata
ay puno ng isang klase ng determinasyong binuo ng desperasyon. Hindi na siya pwedeng manatiling nakaluhod sa kawalan. Habang dahan-dahan siyang naglalakad palabas ng ospital upang harapin ang hagupit ng ulan sa kalsada, isang marangyang itim na sasakyan ang marahang huminto sa kanyang harapan. Ang tubig sa kalsada ay tumalamsik sa kanyang kupas na tsinelas habang dahan-dahang bumubukas ang bintana ng sasakyan. Inilalantad ang isang babaeng ang mga mata ay kasing lamig ng yelo at kasing talim ng patalim. Ikaw ba ang babaeng nagbebenta ng kending ito sa tapat ng aming kumpanya? Ang tanong ni Doña Clarice ay tila isang hatol na walang puwang para sa awa. Napatigil ang mundo ni Sagrario habang ang malamig na hangin ay humahaplos sa kanyang basang mukha. Sa gitna ng dilim at malakas na ulan, alam niyang ang sandaling ito ang magpapabago sa lahat ng kanyang kinabukasan. Magagawa ba niyang isuko ang huling hibla ng kanyang dangal para sa buhay ni Joaquin o hahayaan niyang lamunin sila ng mapait na katotohanan ng kanilang tadhana? Tignan mo ang sarili mo, Sagrario. Basang-basa ka sa ulan at ang hawak mong barya ay hindi man lang sapat para pambili ng kabaong, lalo na para pambayad sa buhay ng anak mo. Ang boses ni Doña Clarice ay tila isang haplos ng telang sutla na may nakatagong mga tinik. Sa loob ng marangyang sasakyan, ang hangin ay amoy mamahaling pabango at sariwang balat ng upuan. Isang mundong napakalayo sa amoy ng basang kalsada at malansang paligid ng ospital na kinatatayuan ni Sagrario. Nanatiling nakatayo ang ina sa labas. Ang tubig na nagmumula sa kanyang buhok ay pumapatak sa kanyang mga balikat habang ang bawat panginginig ng kanyang katawan ay hindi lamang dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding kahihiyang nararamdaman sa harap ng babaeng kumakatawan sa lahat ng bagay na nagnakaw sa kanyang kinabukasan. Dahan-dahang inilahad ni Clarice ang isang puting panyo, ngunit hindi niya ito ibinigay kay Sagrario. Sa halip, ginamit niya ito upang takpan ang kanyang ilong habang tinitignan ang gusot-gusot na damit ng kausap. Alam ko kung sino ka. Alam ko na ikaw ang gumagawa ng mga kending may lasang hindi kayang kopyahin ng aming mga makina. You have the touch, Sagrario, but you don't have the money. At sa mundong ito, ang galing ay walang silbi kung wala kang kapangyarihan. Huminga ng malalim si Sagrario, pilit na pinapakalma ang kanyang nagngangalit na kalooban. Ano ang kailangan niyo sa akin, ma'am? Kung nandito kayo para pagtawanan ang hirap ko, sana ay umalis na lang kayo. Marami pa akong dapat gawin para sa anak ko. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ng matandang De La Vega. Wala kang magagawa, Sagrario. Bukas ng umaga, ililipat ang anak mo sa charity ward kung saan ang mga pasyente ay naghihintay na lamang ng kanilang huling oras. Pero maaari nating baguhin ang takbo ng tadhana. Pumasok ka sa mansyon ko. Magtrabaho ka bilang personal cook at espesyalista sa paggawa ng candy. Ituro mo sa amin ang kulang na timpla, ang lihim na hindi namin makuha-kuha. Sa kapalit nito, ang pinakamagaling na siruhano sa bansa ang mag-oopera kay Joaquin. Lahat ng gastusin, mula sa gamot hanggang sa pribadong silid ay sagot ko. Parang isang laso na may halong pulot ang alok na yon. Alam ni Sagrario na ang pagpayag ay nangangahulugan ng pagbebenta ng kanyang kaluluwa sa mga taong nagnakaw sa kanyang pamilya. Ang kanyang lola, ang bawat hirap na dinaanan nila para protektahan ang resipeng iyon. Lahat ay tila mawawalan ng saysay. Ngunit sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ni Joaquin na unti-unting namumutla, ang mga maliliit na kamay na wala ng lakas para humawak ng lapis. Ang bawat tibok ng puso ng kanyang anak ay mas mahalaga kaysa sa anumang piraso ng papel o lihim na recipe. Bakit kailangan niyo pa ako sa loob ng mansyon niyo? Ang tanong ni Sagrario, ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang sa gitna ng ingay ng ulan. Dahil gusto kong bantayan ka, ang sagot ni Clarice habang dahan-dahang itinataas ang bintana ng sasakyan.
Gusto kong siguraduhin na ang bawat patak ng pawis mo ay para lamang sa kapakanan ng De La Vega. Think about it, Sagrario. Your pride or your son's heartbeat. You have until midnight to decide. Ang pag-alis ng sasakyan ay nag-iwan ng isang malalim na katahimikan sa paligid ni Sagrario, maliban sa marahang tunog ng ulan na tumatama sa bubong ng ospital. Bumalik siya sa loob, naglalakad sa pasilyong amoy gamot at kawalan ng pag-asa. Naupo siya sa tabi ng higaan ni Joaquin, hinawakan ang malamig na kamay ng bata, at doon ay binitawan niya ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila nagsasabing ang kanyang pagkatao ay unti-unti nang nilalamon ng dilim para lamang mabigyan ng liwanag ang kanyang anak. Eksaktong 12:00 ng hating gabi, isang mensahe ang ipinadala ni Sagrario sa numerong ibinigay ni Clarice. 3 salita lamang na tumapos sa kanyang kalayaan. Tinatanggap ko ang alok. Makalipas ang ilang minuto, ang mga tauhan ng ospital na dati ay malamig ang trato sa kanya ay biglang nagmadali. Inilipat si Joaquin sa isang marangyang suite, pinalibutan ng mga makabagong kagamitan, at binigyan ng pansin na tila siya ay isang prinsipe. Ngunit habang tinitignan ni Sagrario ang kanyang anak na mahimbing na natutulog, naramdaman niya ang isang malamig na presensya sa likuran niya. Si Doña Clarice ay nakatayo sa pintuan. Ang kanyang anino ay mahaba at tila isang tanikala na nakapulupot sa silid. Matalino ka ring bata, ang sabi ni Clarice habang lumalapit sa kanya. Ang bawat hakbang nito sa makintab na sahig ay tila isang babala. Huminto siya sa tapat ni Sagrario at hinawakan ng mahigpit ang kanyang panga, sapat na para maramdaman ng ina ang talim ng kanyang mga kuko. Ngayong hawak ko na ang buhay ng anak mo, tandaan mo ito. Huwag na huwag mong tatangkaing sabihin sa kahit kanino, lalo na kay Eduardo, na sa'yo ang resipeng iyon. At higit sa lahat, huwag mong isipin na ang pagtira mo sa mansyon ay para maging bahagi ng pamilya. Ikaw ay isang kasangkapan lamang. Dahil sa isang pitik ko lang ng daliri, kaya kong ipatigil ang lahat ng makinang ito na nagpapanatili sa buhay ng anak mo. Isang maling galaw, Sagrario, at ililibing mo ang sarili mong anak. Nanatiling nakatitig si Sagrario sa mga mata ng matanda. Ang kanyang puso ay nagdurugo sa matinding galit at pait, ngunit nanatili siyang tahimik. Ang katahimikang yun ay hindi pagsuko, kundi ang simula ng isang mahaba at madilim na paglalakbay sa loob ng kuta ng kanyang mga kaaway. Ang bawat hakbang ni Sagrario sa makintab na sahig ng mansyong De La Vega ay tila isang mabigat na pasanin na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kalayo sa mundong kanyang kinalakihan. Ang malawak na sala ay pinalilibutan ng mga naglalakihang haligi na gawa sa marmol, at ang bawat piraso ng muebles ay tila may dalang husga sa kanyang abang katayuan. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay hindi nagbibigay ng kapayapaan. Sa halip, ito ay isang uri ng katahimikan na nagbibigay diin sa bawat yabag ng kanyang kupas na tsinelas na tila isang hiyaw ng kahirapan sa gitna ng karangyaan. Dinala siya sa kusina, ang lugar na magiging kanyang piitan at kanlungan sa susunod na mga araw. Ngunit hindi siya tinanggap ng may ngiti. Ang mga ibang katulong sa pangunguna ni Manang Ising na matagal nang naninilbihan sa pamilya ay tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa nang may halong pandidiri at inggit. Huwag mong isipin na dahil dinala ka rito ni Doña Clarice ay espesyal ka na. Ang bulong ni Ising habang marahas na inilalapag ang isang tumpok ng mga maruming kagamitan sa harap ni Sagrario. Ang bawat pagtama ng mga metal na kutsara at tinidor sa lababo ay lumikha ng isang matalas na tunog na tila mga talim na humihiwa sa katinuan ni Sagrario. Maghugas ka muna ng mga yan bago mo hawakan ang kahit anong sangkap. Ayaw naming mahawaan ng dumi ng kalsada ang pagkain ng mga amo namin. Nanatiling nakayuko si Sagrario. Ang kanyang mga kamay
na sanay sa init ng kalan, ay dahan-dahang lumusong sa malamig na tubig na may halong sabon. Wala siyang karapatang magreklamo. Ang bawat pangungutya sa kanya ay tinatanggap niya bilang kapalit ng bawat patak ng gamot na dumadaloy sa katawan ni Joaquin sa ospital. Nang dumating ang hapon, nagsimula na siyang magluto. Inutusan siya ni Clarice na gumawa ng isang maliit na batch ng kending. Kailangan nilang itama ang lasa. Sa sandaling uminit ang kawa at nagsimulang matunaw ang asukal, ang buong kusina ay napuno ng isang kakaibang bango. Isang amoy na tila may dalang yakap, amoy ng gata, sunog na asukal, at isang lihim na sangkap na tanging puso lamang ni Sagrario ang nakakaalam. Ang bango ay dahan-dahang gumapang palabas ng kusina, dumaan sa mahahabang pasilyo at umakyat sa hagdanan hanggang sa makarating ito sa silid-aklatan ni Eduardo. Doon, si Eduardo ay nakaupo sa harap ng kanyang computer, pilit na binabasa ang mga ulat ng benta na pababa ng pababa. Ang kanyang isipan ay tila isang tuyong lupa na matagal nang hindi nadidilig ng inspirasyon. Ngunit nang maabot ng kanyang pangamoy ang bango mula sa kusina, bigla siyang napatigil. Ang kanyang paningin ay lumabo at sa loob ng ilang segundo, tila bumalik siya sa isang tagpo ng kanyang pagkabata. Isang malabong imahe ng isang babaeng kumakanta habang nagluluto sa isang maliit na dampa. Hindi niya namalayang tumayo na siya at sinundan ng amoy. Pagdating niya sa pintuan ng kusina, nakita niya ang isang babaeng nakatalikod, suot ang isang lumang apron at marahang hinahalo ang malapot na likido sa kawa. Ang bawat galaw ng mga bisig ni Sagrario ay puno ng grasya, isang klaseng ritual na tila ginagawa niya ng may kasamang panalangin. Sino ka? Ang tanong ni Eduardo, ang kanyang boses ay hindi na kasing lamig ng dati. Mayroon itong bahid ng pagtataka at isang kakaibang pangungulila. Lumingon si Sagrario at sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob ng mansyong yon. Nakita ni Eduardo ang pagod sa mga mata ni Sagrario, ngunit nakita rin niya ang isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong bagyo. Sa panig ni Sagrario, nakita niya ang lalaking nasa telebisyon, ang bilyonaryong nagnakaw sa kanyang pamilya, ngunit sa malapitan, nakita niya ang isang lalaking tila may malalim na sugat sa kanyang pagkatao. Ako po si Sagrario, ang bagong katulong? Ang sagot niya, sabay yuko bilang tanda ng paggalang na itinuro sa kanya ni Doña Clarice. Hindi sumagot si Eduardo. Lumapit siya sa kawa at tiningnan ang ginagawa ni Sagrario. Ang amoy na ito, hindi ito katulad ng sa pabrika. Paano mo ginawa ito? Galing po ito sa puso, sir. Ang simpleng sagot ni Sagrario na hindi tumitingin sa kanya. Ang asukal ay hindi dapat minamadali. Kailangan nitong maramdaman ng init bago ito maging matamis. Bago pa makasagot si Eduardo, pumasok si Clarice sa kusina. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matitigas na tunog sa sahig na tila mga babala. Eduardo, bakit ka narito? Hayaan mong gawin ng babaeng ito ang kanyang trabaho. Huwag mong sayangin ang oras mo sa isang tagapagluto. Malamig na tiningnan ni Eduardo ang kanyang ina bago muling binalingan si Sagrario pagkatapos ay tahimik siyang lumabas. Ngunit ang bango ng candy ay nanatiling nakadikit sa kanyang damit at ang imahe ng mga mata ni Sagrario ay nanatiling nakaukit sa kanyang isipan. Nang sumapit ang gabi, nang ang buong mansyon ay tulog na at ang tanging liwanag na lamang ay ang mula sa buwan na sumisilip sa bintana ng kusina. Naupo si Sagrario sa isang sulok. Inilabas niya ang maliit na medalya ni San Judas mula sa kanyang bulsa. Ang bawat haplos niya sa metal ay isang pagsusumamo na sana ay gumaling na si Joaquin. Hindi niya namalayan na ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak. Nababasa ang kanyang mga kamay na may mga bagong paso mula sa pagtatrabaho sa buong araw. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa mahinang paghikbi, isang tunog ng pagkabali ng kanyang matibay na paninindigan
sa harap ng kalungkutan. Sagrario, napaigtad si Sagrario at mabilis na pinunasan ang kanyang mga mata, ngunit huli na. Si Eduardo ay nakatayo sa kadiliman, hawak ang isang baso ng tubig. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa mukha ni Eduardo. Inilalantad ang isang ekspresyong puno ng pagkalito at hindi inaasahang malasakit habang nakatingin sa medalya at sa basang mukha ng babaeng tila may hawak ng susi sa kanyang nakalimutang nakaraan. Bakit ka umiiyak? May ginawa ba sila sa'yo? Ang tinig ni Eduardo ay hindi na ang boses ng isang bilyonaryong nag-uutos mula sa itaas ng kanyang tore. Ito ay boses ng isang lalaking nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng isang pamilyar ngunit nakakalimutang sakit. Humakbang siya palapit. Ang bawat pagdampi ng kanyang mga paa sa malamig na tile ay lumikha ng isang mahinang tunog na tila nagbibigay diin sa lalim ng gabi. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Sagrario. Pilit na ibinabalik sa kanyang bulsa ang medalya, habang ang kanyang kabilang kamay ay mabilis na humahaplos sa kanyang mga pisngi upang pawiin ang mga bakas ng kanyang kahinaan. Wala po, Sir Eduardo. Pagod lang po ito. Hindi lang po ako sanay sa ganitong kalaking bahay. Huwag kang magsinungaling, ang marang tugon ni Eduardo. Kinuha niya ang isang piraso ng kending nakabalot sa makulay na papel na naiwan sa lamesa. Isang kending hindi gawa sa makina, kundi ang maliit na bahagi ng batch na palihim na itinabi ni Sagrario. Ang bango ng niluluto mo. Dinala ako nito sa isang lugar na hindi ko na matandaan. Isang lugar na tila mas masaya kaysa rito. Dahan-dahang binuksan ni Eduardo ang balot. Ang tunog ng papel na nagagasgas ay tila isang malakas na hudyat sa gitna ng katahimikan. Isinubo niya ang candy. Sa sandaling dumampi ang tamis sa kanyang dila, tila tumigil ang pag-inog ng mundo. Hindi ito ang lasa ng legacy candy na ibinebenta ng kanyang kumpanya. Ang kending iyon ay matamis lamang. Ngunit ang kending ito, ang kending gawa ni Sagrario, ay may kaluluwa. Biglang bumuhos ang mga imahe sa kanyang isipan. Nakita niya ang isang maliit na dampa na napapaligiran ng mga puno ng niyog. Naramdaman niya ang init ng isang bisig na yumayakap sa kanya habang ang hangin ay amoy sariwang gata at sinunog na bao. Isang babaeng hindi si Doña Clarice ang nakita niya sa kanyang alaala. Isang babaeng may mga matang puno ng pag-ibig, katulad ng mga mata ni Sagrario. Sino ang nagturo sa iyo nito? Ang tanong ni Eduardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkalito. Sagrario, tell me the truth. Ang resepeng ito, hindi ito basta-basta. It feels like home. Natigilan si Sagrario. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis. Tila isang ibon na naghahanap ng labasan sa isang hawla. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na ang resepeng iyon ay ninakaw ng kanyang ama mula sa kanyang lola. Ngunit sa kanyang isipan, umalingaw-ngaw ang banta ni Doña Clarice tungkol sa buhay ni Joaquin. Recipe lang po iyan ng lola ko, sir. Ang sabi ni Sagrario, ang kanyang boses ay pilit na ginagawang matatag. Para po sa aming mga mahihirap, ang asukal, ang tanging paraan para makalimutan ang pait ng buhay. Wala po itong halaga sa inyo. You're wrong, ang mabilis na sagot ni Eduardo. Habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanya, tila binabasa ang bawat lihim na nakatago sa kanyang pagkatao. This is the only thing that felt real in this house for a long time. Bago pa man humaba ang kanilang usapan, nakarinig sila ng mga yapak mula sa pasilyo. Ang matitigas na tunog ng sapatos sa sahig ay tila isang babala ng paparating na panganib. Mabilis na lumayo si Sagrario at nagkunwaring naglilinis ng mga kagamitan. Si Eduardo naman ay uminom ng tubig at muling nagsuot ng kanyang malamig na baluti. Pumasok si Doña Clarice kasama si Miguel de la Vega. Ang kanilang mga mukha ay puno ng tensyon. Hindi nila napansin ang presensya ni Sagrario sa madilim na sulok ng kusina.
Kailangan nating madaliin ang produksyon, Miguel. Ang sabi ni Clarice, ang kanyang boses ay puno ng pagkairita. Masyado nang maraming nagtatanong tungkol sa pinagmulan ng recipe. Kapag nakuha na natin ang huling sangkap mula sa babaeng yon, kailangan na nating itapon ang lahat ng ebidensya. Alam ko, Clarice. Ang sagot ni Miguel. Ang kanyang tinig ay may bahid ng takot. Pero paano ang lola niya? Sigurado ka bang wala nang nakakaalam kung ano ang totoong nangyari sa kanya noong gabing kinuha natin ang journal? Patay na ang matanda, Miguel. At ang katotohanan ay ibinaon na natin kasama niya. Ang malamig na sagot ni Clarice habang sila ay naglalakad palayo. Ang bawat salitang binitawan nila ay tila mga saksak sa puso ni Sagrario. Ang journal? Ang kanyang lola? Hindi lamang pala recipe ang ninakaw nila, kundi may kinalaman din sila sa trahedyang sinapit ng kanyang pamilya. Napakapit si Sagrario sa gilid ng lababo. Ang kanyang mga kuko ay tila ibabaon niya sa kahoy dahil sa tindi ng galit na kanyang nararamdaman. Hindi niya namalayan na sa likod ng pintuan nananatili si Eduardo, nakikinig sa bawat salita ng kanyang mga magulang. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng pader at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Ang mundong kanyang kinagisnan ay nagsisimula ng mabasag at ang katotohanang matagal nang nakatago ay dahan-dahang lumalabas mula sa mga anino. Ang sikat ng araw na pumapasok sa malalaking bintana ng mansyon ay tila walang dalang init para kay Sagrario sa umagang yon. Ang bahay ay puno ng abala para sa isang marangyang handaan na inihanda ni Doña Clarice para sa mga maimpluwensyang kaibigan at mamumuhunan ng De La Vega Corporation. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak na ang bango ay tila sumasakal sa hininga ni Sagrario. Dahil alam niyang sa likod ng ganda ng mga ito ay nagtatago ang baho ng kasinungalingan. Inutusan siya ni Clarice na magsilbi ng mga pampagana sa gitna ng sala. Suot ang kanyang malinis, ngunit simpleng uniforme, naglalakad si Sagrario, bitbit ang isang pilak na tray. Ang bawat tingin ng mga panauhin ay tila mga palasong tumatama sa kanyang balat. Mga tinging puno ng pagmamaliit sa isang taong sa tingin nila ay hamak na tagapagsilbi lamang. Tingnan niyo itong bagong katulong ni Clarice. Ang narinig niyang bulong ng isang matandang babaeng nakasuot ng makikinang na alahas. Masyadong seryoso ang mukha. Tila may dalang malas sa party. Hindi kumibo si Sagrario. Ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa imahe ni Joaquin na naghihintay sa kanya sa ospital. Ngunit ang kapayapaang pinipilit niyang panatilihin ay biglang nayanig nang tumayo si Doña Clarice sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging masayahing host patungo sa isang ekspresyong puno ng gulat at pait. Ang aking kwintas, ang aking diamanteng kwintas na pamana pa ng aking lola, nawawala. Ang sigaw ni Clarice na tila isang kulog na nagpatahimik sa buong paligid. Ang lahat ng mata ay lumingon sa kanya. Sa isang mabilis na pagkilos, lumapit si Clarice kay Sagrario at marahas na hinablot ang kanyang braso. Ang tray na hawak ni Sagrario ay dahan-dahang hiwalay sa kanyang mga kamay at ang mga basong kristal na laman nito ay bumagsak sa sahig. Ang marahas na pagdurog ng mga kristals sa matigas na marmol ay lumikha ng mga pirasong tila mga bituing nagkalat sa paligid, matatalim at mapanganib. Ikaw! Ang duro ni Clarice, ang boses niya ay nanginginig sa galit na halatang pinagplanuhan. Ikaw lang ang pumasok sa silid ko kaninang umaga para magdala ng tsa. Sagrario, matapos kitang tulungan para sa anak mo, ganito pa ang igaganti mo sa akin? Magnanakaw. Hindi po totoo iyan, ma'am. Ang mahinang sagot ni Sagrario. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may taglay na katotohanan. Wala po akong kinuha. Pumasok lang po ako para magsilbi at agad din po akong lumabas. Huwag kang magsinungaling! Ang sigaw ni Clarice, sabay hablot sa bulsa ng apron ni Sagrario. Mula doon, inilabas niya ang isang kumikinang na kwintas
na tila sinadyang ilagay doon. Ang mga panauhin ay nagmura at ang ilan ay napasinghap sa gulat. Lumapit si Eduardo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at kirot habang nakatingin kay Sagrario. Sagrario, totoo ba ito? Bakit mo ito gagawin? Tiningnan ni Sagrario si Eduardo. Umaasang makikita ang kahit kaunting tiwala sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay ang pagdududa na dahan-dahang lumalamon sa kanilang namumuong ugnayan. Sir Eduardo, maniwala po kayo. Hinding-hindi ko po magagawa iyan. Alam niyo po kung gaano ko pinahahalagahan ang pagkakataong ibinigay niyo. Huwag mong gamitin ang anak mo para makakuha ng awa, Sagrario. Ang putol ni Clarice habang ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tagumpay. Ang mga taong tulad mo, kahit bigyan ng ginto, ang puso ay nananatiling nasa putikan. Hindi ka karapat-dapat na manatili sa bahay na ito nang nakatayo. Sa isang iglap, itinulak ni Clarice si Sagrario pababa. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa lahat ng taong niloko mo. Naramdaman ni Sagrario ang lamig ng marmol sa kanyang mga tuhod, ngunit hindi yun ang pinakamasakit. Ang masakit ay ang pakiramdam ng mga piraso ng basag na kristal na dahan-dahang tumutusok sa kanyang balat. Ang bawat pagdampi ng matalas na bubog ay tila isang paalala ng kanyang kawalang kapangyarihan. Ngunit sa halip na sumigaw sa sakit, ipinikit ni Sagrario ang kanyang mga mata at bumulong ng isang panalangin. Ang kanyang katahimikan sa gitna ng kahihiyan ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng panlalait ni Clarice. Hindi ako hihingi ng tawad sa kasalanang hindi ko ginawa, Doña Clarice, ang sabi ni Sagrario, habang ang isang patak ng dugo ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang binti, dumidikit sa puting marmol. Maari niyo akong paluhurin sa harap ng lahat, pero hinding-hindi niyo mapapaluhod ang katotohanan. Galit na kinuha ni Clarice ang isang basong may laman pang alak at dahan-dahang ibinuhos ito sa ulo ni Sagrario. Ang malagkit na likido ay dumaloy sa kanyang buhok, pumatak sa kanyang mga mata, ngunit hindi kumukurap ang ina. Ang bawat patak ng alak ay tila laso na nagpapadilim sa kanyang paligid. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magmamatigas. Ang bulong ni Clarice na tanging si Sagrario lamang ang nakakarinig. Isang salita ko lang sa ospital at ang anak mo ang magbabayad para sa bawat salitang sinasabi mo ngayon. Nanigas ang buong katawan ni Sagrario. Ang banta sa kanyang anak ay mas matalas pa kaysa sa anumang bubog sa sahig. Tumingala siya at nakita ang anino ni Eduardo na nakatayo malapit sa kanya, ngunit tila napakalayo nito upang abutin. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay puno ng takot at pag-asa. Takot para kay Joaquin at pag-asa na sana ay may isang taong makakita sa kanyang kaluluwa sa likod ng malagkit na alak at dugong dahan-dahang kumakalat sa sahig. Ang gabi sa loob ng mansyong de la Vega ay tila isang mahabang buntong hininga na puno ng bigat at pait. Matapos ang mapanakit na eksena sa sala, si Sagrario ay nagtago sa madilim na sulok ng kusina, doon sa kung saan ang liwanag ng buwan ay hindi sapat upang ilantad ang kanyang mga sugat. Hawak niya ang isang pirasong tela na basa ng malamig na tubig, dahan-dahang idinidampi sa kanyang mga tuhod na puno ng maliliit na hiwa mula sa mga basag na kristal. Ang bawat pagdampi ng tela ay nagdudulot ng isang matalas na hapdi na nagpapakuyom sa kanyang mga kamao, ngunit hindi siya naglalabas ng kahit anong tunog. Ang kanyang katahimikan ay ang huling kuta ng kanyang dangal. Hayaan mo na ako ang gumawa niyan. Napaigtad si Sagrario nang marinig ang boses ni Eduardo mula sa dilim. Pumasok ang lalaki na may dalang maliit na kahon ng gamot. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng pagdududa. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng isang klaseng pagsisisi na tila humihingi ng tawad sa lahat ng nangyari. Lumapit siya at dahan-dahang lumuhod sa harap ni Sagrario, isang pagkilos na nagpagulat sa ina.
Ang isang bilyonaryong katulad niya ay nakaluhod sa paanan ng isang katulong, isang tagpong hindi kailanman inakala ni Sagrario na mangyayari. Sir Eduardo, hindi niyo po kailangang gawin ito. Ang mahinang pagtutol ni Sagrario habang pilit na iniuurong ang kanyang mga binti. Baka makita po kayo ni Doña Clarice. Hayaan mo siya. Ang maikling sagot ni Eduardo. Ang kanyang mga kamay ay matatag, ngunit malumanay, habang hinahawakan ng binti ni Sagrario. Ginamit niya ang isang maliit na tweezers upang dahan-dahang alisin ang isang piraso ng bubog na baon pa sa balat. Naramdaman ni Sagrario ang mabilis na paghigpit ng kanyang hininga. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa gilid ng kanyang katawan. Ngunit ang init ng kamay ni Eduardo ay tila nagbibigay ng isang kakaibang ginhawa sa gitna ng hapdi. I'm sorry, Sagrario. Ang bulong ni Eduardo habang nililinis ang sugat gamit ang bulak. Hindi ko dapat hinayaan na mangyari iyon sa harap ng maraming tao. Hindi ko alam kung ano ang totoo, pero alam ng puso ko na hindi mo magagawa ang ibinibintang nila. Ang mga salitang iyon ay mas mabisang gamot kaysa sa anumang antiseptiko. Naramdaman ni Sagrario ang pagluwag ng bara sa kanyang dibdib. Sa gitna ng dilim, nagtagpo ang kanilang mga paningin. Isang sandali ng pag-unawa na hindi kailangan ng maraming salita. Ang bawat tibok ng kanilang puso ay tila nag-uusap sa isang wikang tanging sila lamang ang nakakaintindi. Ang bango ng gamot ay humalo sa amoy ng gabi. Lumilikha ng isang maliit na mundo para sa kanilang dalawa kung saan ang katayuan sa buhay ay walang halaga. Nang matapos gamutin ang mga sugat, dinala ni Eduardo si Sagrario sa likod na bahagi ng mansyon, doon sa isang maliit na hardin kung saan ang mga bulaklak ng Dama de Noche ay naglalabas ng kanilang bango sa ilalim ng bituin. Naupo sila sa isang bangkong bato. Ang layo sa pagitan nila ay sapat na para maramdaman ang init ng isa't isa, ngunit nananatiling may paggalang. Bakit mo tinitiis ang lahat ng ito? Ang tanong ni Eduardo habang nakatingin sa malayo. Ang aking ina ay hindi madaling tao. Alam kong nahihirapan ka na rito. Huminga ng malalim si Sagrario. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa isang maliit na halaman na pilit na sumisibol sa gitna ng mga bato. Dahil ang isang ina, sir, ay kayang lamunin ang lahat ng pait ng mundo para lamang maging matamis ang kinabukasan ng kanyang anak. Si Joaquin ang aking buhay. Ang bawat sugat sa aking katawan ay wala kumpara sa isang ngangiti niya na nagsasabing wala na siyang sakit na nararamdaman. Tumingin si Eduardo kay Sagrario at sa pagkakataong yon, nakita niya ang isang klase ng lakas na hindi kailanman nabili ng kanyang pera. Isang lakas na nagmumula sa sakripisyo. Sana ay magkaroon din ako ng ganyang katatagan. Ang buong buhay ko ay parang isang maayos na script na isinulat ng iba para sa akin. Ngunit nang dumating ka, parang biglang nagkaroon ng kulay ang mga pahina. Marahang ipinatong ni Eduardo ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Sagrario. Ang simpleng pagdampi ng kanilang balat ay tila isang kuryenteng gumapang sa buong pagkatao ni Sagrario. Isang damdamin na tinatawag nilang kilig, ngunit may halong lungkot. Nais sana ni Sagrario na bawiin ang kanyang kamay, ngunit ang init at proteksyon na nararamdaman niya mula kay Eduardo ay isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Nanatili silang ganoon sa loob ng ilang minuto sa ilalim ng tahimik na saksi ng gabi, naghahanap ng kapayapaan sa gitna ng bagyong kinakaharap. Ngunit ang katahimikang yon ay biglang naging mapanganib. Sa itaas, sa balkonahe ng mansyon, nakatayo ang isang anino na tila isang itim na dambuhala sa gitna ng dilim. Si Doña Clarice ay nakatingin sa kanila. Ang kanyang mga mata ay naglalablab sa galit habang nakakuyom ang kanyang mga kamay sa rehas na bakal. Ang bawat paghinga niya ay puno ng puot. Nakikita ang paglapit ng kanyang anak sa babaeng balak niyang wasakin. Ang kanyang mukha ay napuno ng isang mapait na ngiti. Isang ngiti ng isang taong may nakahanda ng mas matinding plano. Hindi niya hahayaan
na ang isang katulong ang maging dahilan ng pagbagsak ng kanyang mga pangarap para kay Eduardo. Habang pinapanood niya ang dalawa sa ibaba, dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang cellphone at may tinawagan. Gawin niyo na ang susunod na hakbang sa ospital, ang malamig niyang utos sa kabilang linya. Gusto kong malaman ni Sagrario na ang bawat hawak ni Eduardo sa kanyang kamay ay may katumbas na buhay na mawawala. Ang bawat pintig ng puso ni Sagrario sa gabing iyon ay tila isang babala na hindi niya maipaliwanag. Matapos ang sandali sa hardin, kasama si Eduardo, hindi siya dinalaw ng antok. Sa halip, ang mga salitang narinig niya mula kina Miguel at Clarice tungkol sa isang journal at sa kanyang lola ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang lason na hindi humihinto sa pagdaloy. Alam niyang sa loob ng mansyong ito, sa gitna ng lahat ng karangyaan ito, ay nakatago ang piraso ng kanyang pagkatao na matagal nang ninakaw. Habang ang lahat ay balot na ng katahimikan, dahan-dahang lumabas si Sagrario mula sa kanyang maliit na silid. Ang bawat pagdampi ng kanyang mga paa sa malamig na sahig ay ginagawa niya ng may matinding pag-iingat, tila isang anino na umiiwas sa liwanag. Pinuntahan niya ang pinakataas na bahagi ng mansyon, ang attic. Ayon sa mga bulong ng ibang katulong, doon itinatago ang mga gamit na ayaw nang makita ni Miguel, mga alaala ng isang nakaraang nais na niyang ibaon sa limot. Ang pinto ng attic ay dahan-dahang gumuhitid sa sahig habang binubuksan ito ni Sagrario. Lumilikha ng isang matalas at mahabang hiyaw ng kahoy na nagpatayo ng kanyang balahibo sa gitna ng katahimikan. Sa loob, ang hangin ay mabigat at amoy alikabok, amoy ng mga bagay na hinayaang mabulok ng panahon. Ang liwanag mula sa kanyang maliit na flashlight ay naglalakbay sa mga naglalakihang kahon at mga lumang muebles na nababalot ng mapuputing tela. Tila mga multong nagbabantay sa mga lihim ng pamilya de la Vega. Sa isang madilim na sulok, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang painting, nakakita si Sagrario ng isang maliit na baul na gawa sa nara. Ang bawat ukit nito ay pamilyar sa kanya. Ito ang baul na palaging ikinukwento ng kanyang lola. Ang baul na nawala noong gabing masunog ang kanilang maliit na tindahan sa probinsya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang malamig na metal ng trangka. Sa isang malakas na tulak, nabuksan niya ito. Sa loob, sa gitna ng mga lumang dokumento, ay nakahiga ang isang kwaderno na may balat na gawa sa kupas na tela. Nang buksan ni Sagrario ang unang pahina, tila tumigil ang kanyang paghinga. Ang sulat kamay ay kurbada at malinis, ang sulat kamay ng kanyang lola. Ngunit hindi lamang ito listahan ng mga sangkap. Ito ay isang talaarawan. Ngayong gabi, tinulungan ko ang isang binatang nagngangalang Miguel. Ang basa ni Sagrario sa isang pahina. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Mukha siyang mabuting tao, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Ibinahagi ko sa kanya ang ating lihim na paraan ng pagluluto ng asukal, sa pag-asang makakatulong ito sa kanya na mahanap ang kanyang swerte. Habang binubuklat ni Sagrario ang mga susunod na pahina, ang mga luha ay dahan-dahang pumatak. Nababasa ang mga tuyong pahina ng kwaderno. Nakasaad doon kung paano unti-unting ninakaw ni Miguel ang bawat ideya, kung paano niya nilinlang ang lola ni Sagrario hanggang sa makuha niya ang lahat ng dokumento ng pagmamay-ari sa kanilang maliit na lupain. At ang pinakamasakit sa lahat, ang huling pahina na may mga bakas ng dugo na nagsasaad ng pagtatangka ng lola ni Sagrario na bawiin ang journal bago siya pumanaw sa isang aksidente. Isang tuyong bulaklak ng sampagita ang nahulog mula sa pagitan ng mga pahina, isang memento mula sa kanilang lumang hardin. Ito ang golden moment ni Sagrario. Sa gitna ng lahat ng dumi at kasinungalingan, nahanap niya ang isang piraso ng pagmamahal na hinding-hindi makukuha ng mga de la Vega.
Ang bango ng tuyong bulaklak ay tila isang yakap mula sa kanyang lola, nagbibigay sa kanya ng lakas na kailangan niya para sa laban na ito. Ninanakaw niyo ang lahat. Ang bulong ni Sagrario, ang kanyang mga mata ay naglalablab sa matinding puot. Hindi lang resipe, kundi ang buhay ng pamilya ko. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, naramdaman niya ang isang malamig na hangin mula sa pintuan. Ang tunog ng mabibigat na hakbang sa hagdanan ay tila isang martilyo na tumatama sa katahimikan ng gabi. Ang bawat yabag ay papalapit ng papalapit, lumilikha ng isang tensyon na halos hindi na kayang tagalan ni Sagrario. Dahan-dahang lumingon si Sagrario. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa loob ng kanyang dibdib. Sa pintuan ng atik, nakatayo ang isang anino na ang laki ay tila lumalamon sa buong silid. Sa ilalim ng mahinang liwanag, nakita niya ang mukha ni Miguel de la Vega. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng gulat. Sa halip, ito ay puno ng isang madilim at mapanganib na kalmado. Sabi ko na nga ba, hindi ka basta-bastang katulong lamang. Ang sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay malalim at tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Ang journal na hawak mo, iyan ang huling piraso ng ebidensya na dapat sana ay matagal na naming sinunog. Humigpit ang kapit ni Sagrario sa journal, pilit na itinatago ito sa kanyang dibdib. Bakit niyo ito ginawa? Bakit kailangan niyong pumatay para lamang sa pera at kapangyarihan? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Miguel. Dahil sa mundong ito, Sagrario, ang katotohanan ay para lamang sa mga taong kayang bayaran ito. At ikaw? Ikaw ay isang langgam lamang na madaling tapakan. Humakbang palapit si Miguel at ang liwanag mula sa flashlight ay tumama sa isang bagay na kumikinang sa kanyang kamay. Ang susi ng atik na dahan-dahan niyang inilak mula sa loob. Ang marahang tunog ng pag-ikot ng metal sa loob ng lock ay tila isang huling hantungan para kay Sagrario. Siya ay nakakulong sa madilim na atik kasama ang lalaking pumatay sa kanyang mga pangarap, habang ang katotohanan ay nakayakap sa kanyang dibdib, naghihintay na mailabas o tuluyan ng mabaon sa limot. Ibigay mo sa akin ang basurang yan, Sagrario. Huwag mong hintayin na mawalan ako ng pasensya at kalimutan na isa kang babae sa loob ng silid na ito. Ang boses ni Miguel de la Vega ay tila isang malamig na bulong ng kamatayan na gumagapang sa mga dingding ng atik. Sa gitna ng kadiliman, ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliit na flashlight na nakalapag sa sahig, lumilikha ng mahahabang anino na tila mga daliring pilit na umaabot sa lalamunan ni Sagrario. Nanatiling nakasandal ang ina sa isang lumang cabinet. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap ng mahigpit sa journal ng kanyang lola. Tila ba ang kupas na tela nito ang tanging kalasag niya laban sa mundong nais siyang lamunin? Nararamdaman ni Sagrario ang matinding panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit hindi siya gumagalaw. Ang bawat butil ng alikabok sa hangin ay tila nagiging tinik sa kanyang paghinga. Sa kanyang harapan, ang lalaking itinuturing ng marami na haligi ng industriya ay nagpapakita ng kanyang tunay na anyo. Isang mandarambong na nagtatago sa likod ng mamahaling Amerikana. Basura? Ang ulit ni Sagrario, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at naglalablab na puot. Ang tawag niyo po sa buhay at hirap ng lola ko ay basura? Ninakaw niyo ang lahat sa amin, Sir Miguel. Ang aming kabuhayan, ang aming dangal, at maging ang huling sandali ng lola ko. Lahat iyon ay itinapak niyo sa inyong mga paanan para lamang makatayo kayo sa itaas ng inyong toreng ginto. Isang mapait at tuyot na tawa ang kumawala sa mga labi ni Miguel habang dahan-dahan siyang humahakbang palapit. Ang bawat paglapat ng kanyang sapatos sa maalikabok na sahig ay lumilikha ng isang mabigat na presensya na tila sumasakal sa hininga ni Sagrario. Walang nakakakilala sa lola mo, Sagrario. Ang mundo ay nakikinig lamang sa mga taong may pangalan. Sa tingin mo ba ay may maniniwala sa isang sulat kamay ng isang matandang probinsyana
laban sa mga dokumentong may tatak ng aking kumpanya. You are nothing but a ghost from a past I already burned. Maaring sunugin niyo ang mga papel, pero ang amoy ng sinunog na asukal ay hindi kailanman mawawala sa inyong konsensya. Ang sagot ni Sagrario, pilit na itinatayo ang kanyang sarili sa kabila ng panghihina. Alam ko na ngayon ang katotohanan. Hindi aksidente ang pagkamatay ng lola ko. Narito ang lahat sa journal na ito. Ang huling gabi, napilit niyang binabawi ang inyong ninakaw. Biglang nagbago ang mukha ni Miguel. Ang pagkakalma ay napalitan ng isang mapanganib na bagsik. Sa isang mabilis na pagkilos, sinunggaban niya ang mga balikat ni Sagrario at marahas itong isinandala sa pader. Ang marahang tunog ng pagtama ng likod ni Sagrario sa kahoy ay nagdulot ng isang matalas na sakit na gumuhit sa kanyang gulugod. Ngunit mas masakit ang pagkakapit ng mga daliri ni Miguel sa kanyang balat. Huwag mong susubukan ang pasensya ko. Ang bulyaw ni Miguel, ang kanyang muka ay ilang pulgada na lamang ang layo mula kay Sagrario. Isang salita ko lang at mawawala ng silbi ang lahat ng gamot na dumadaloy sa anak mo. Gusto mo bang makitang huling hininga na ng bata bago mo pa mailabas ang journal na yan? Ang pagbanggit sa pangalan ni Joaquin ay tila isang mabisang lason na nagparalisa sa buong pagkatao ni Sagrario. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng apoy, ay biglang napuno ng mga luhang hindi na niya mapigilan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang pagsusumamo para sa kaligtasan ng kanyang anak. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, ang isang tuyong bulaklak ng sampagwitan na nahulog mula sa journal ay nayapakan ng sapatos ni Miguel. Dinudurog ito hanggang sa maging abo sa gitna ng dumi. Ibigay mo sa akin yan. Ang mahinang utos ni Miguel habang dahan-dahang kinukuha ang journal mula sa nanghihinang bisig ni Sagrario. Ngunit bago pa man lubusang makuha ni Miguel ang kwaderno, ang katahimikan ng mansyon ay nabasag ng isang malakas at mahabang tunog mula sa ibaba. Ang pagtunog ng alarm ng sasakyan na tila isang hiyaw ng babala. Kasunod nito ay ang boses ni Eduardo na tumatawag sa pangalan ni Sagrario mula sa hagdanan papalapit sa atik. Nanigas si Miguel. Ang takot na malaman ng sarili niyang anak, ang kanyang madilim na lihim ay gumuhit sa kanyang mga mata. Sa isang mabilis na pagkilos, itinulak niya si Sagrario patungo sa isang madilim na sulok at mabilis na itinago ang susi sa kanyang bulsa. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay kung gusto mo pang makitang buhay ang anak mo bukas. Ang huling babala ni Miguel, bago dahan-dahang binuksan ang pinto ng atik, pilit na ibinabalik ang maskara ng isang mapagmahal na ama habang humaharap sa papalapit na si Eduardo. Naiwan si Sagrario sa dilim, nakayakap sa kanyang sarili habang ang bawat hikbi niya ay tila isang saksak sa kanyang kaluluwa. Ang journal ay nasa kanyang kamay pa rin, ngunit ang bigat ng banta ni Miguel ay tila isang bundok na nakadagan sa kanyang dibdib. Habang naririnig niya ang pag-uusap ng mag-ama sa labas, ang kanyang cellphone sa bulsa ay biglang nag-vibrate. Isang mensahe mula sa ospital ang lumitaw sa screen. Emergency. Joaquin's heart rate is dropping. Please come now. Ang bawat salita sa screen ay tila isang hatol na nagpaguho sa huling hibla ng pag-asa ni Sagrario. Nakakulong siya sa mansyong ito. Hawak ang katotohanang papatay sa kanyang pamilya. Habang ang buhay ng kanyang anak ay dahan-dahang kumakawala sa kabilang dulo ng lungsod. Paano niya pipiliin ang pagitan ng katarungan para sa nakaraan at ang buhay ng kanyang kinabukasan? Ang bawat titik sa screen ng kanyang cellphone ay tila mga buhay na uod na gumagapang sa kanyang paningin, nanunuot sa kanyang utak hanggang sa mawalan siya ng kakayahang huminga ng maayos. Emergency. Heart rate dropping. Ang mga salitang ito ay mas matalas pa kaysa sa anumang banta ni Miguel. Sa isang sandali, ang takot ni Sagrario para sa kanyang sariling buhay ay tuluyang naglaho. Napalitan ng isang naglalablab na instinto ng isang ina na handang sumagasa sa kahit anong apoy.
Hindi na niya inintindi ang presensya ni Miguel sa loob ng atik. Sa isang mabilis at desperadong pagkilos, tinabig ni Sagrario ang balikat ng bilyonaryo nang walang pag-aalinlangan, isang lakas na nanggaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Ang kanyang mga paa ay mabilis na humahakbang pababa ng hagdanan. Ang bawat pagdampi ng kanyang tsinelas sa makinis na marmol ay lumilikha ng isang mabilis na ritmo ng desperasyon na umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Sagrario, saan ka pupunta sa gitna ng gabi? Ang sigaw ni Eduardo na nasalubong niya sa paanan ng hagdanan. Ang mukha ni Eduardo ay puno ng pagkalito, lalo na nang makita niyang galing ang kanyang ama sa itaas na bahagi ng bahay na may kakaibang ekspresyon. Napatigil si Sagrario, ang kanyang buong katawan ay nayayanig sa matinding panginginig. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa tindi ng sakit at ang kanyang boses ay halos hindi lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Sir Eduardo, ang anak ko, kailangan niya ako. Sinasabi sa ospital na humihinto ang tibok ng puso niya. Sir, parang awa niyo na. Kailangan kong makarating doon. Nakita ni Eduardo ang tunay na anyo ng pagkasira ng isang kaluluwa sa mukha ni Sagrario. Hindi na siya nagtanong. Hindi na niya inisip ang anumang protocol o ang masamang tingin ng kanyang ama na pababa na rin ng hagdan. Mabilis niyang hinawakan ang braso ni Sagrario. Sasama ako. Gamitin natin ang sasakyan ko. Ang biyahe patungo sa ospital ay tila isang paglalakbay sa pagitan ng langit at impyerno. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Sagrario at ang marahang ugong ng makina na bumabagtas sa malalawak na kalsada ng Manila. Nakayakap pa rin si Sagrario sa journal ng kanyang lola, ang kanyang huling koneksyon sa katotohanan, habang ang kanyang kabilang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa upuan hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Nang makarating sila sa ospital, hindi na hinintay ni Sagrario na huminto nang maayos ang sasakyan. Patakbo siyang pumasok sa ICU. Ang amoy ng antiseptiko at ang malamig na hangin ng ospital ay tila sumasalubong sa kanya bilang isang babala. Pagdating niya sa tapat ng salamin ng silid ni Joaquin, nakita niya ang mga doktor at nurse na nagkakagulo sa paligid ng kanyang anak. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng mga balikat ng mga doktor ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanya. Joaquin, anak, nandito na si nanay! Ang sigaw ni Sagrario sa likod ng salamin. Ang kanyang mga palad ay nakadikit sa malamig na ibabaw nito. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na milagro ang nangyari. Ang mga mata ni Joaquin ay dahan-dahang bumukas at sa kabila ng maraming tubo sa kanyang katawan, ang kanyang maliit na kamay ay bahagyang gumalaw. Tila pilit na inaabot ang anino ng kanyang ina. Ito ang golden moment ni Sagrario, ang makita ang laban sa mga mata ng kanyang anak na mas matindi pa kaysa sa anumang makina. Unti-unting bumalik sa normal ang mga linya sa monitor. Ang bawat berdeng guhit ay tila isang pangakong hindi patapos ang kanilang laban. Napasandal si Sagrario sa pader. Dahan-dahang napaupo sa sahig habang ang kanyang mga luha ay sa wakas ay bumuhos ng walang pigil. Lumapit si Eduardo at naupo sa kanyang tabi. Hinayaan niyang isandal ni Sagrario ang kanyang ulo sa kanyang balikat. Sa sandaling iyon, walang bilyonaryo, walang katulong. Dalawa lamang silang kaluluwang naghahanap ng hininga sa gitna ng trahedya. Ngunit habang payapa ang paligid, napansin ni Sagrario ang isang nurse na lumabas mula sa silid ni Joaquin. May dalang isang maliit na vial ng gamot na itinapon sa basurahan. May kung anong nag-udyok kay Sagrario na lapitan ito nang makaalis ang nurse. Dinampot niya ang bote at binasa ang etiketa. Ang kanyang puso ay muling tumibok nang mabilis nang makita niya ang isang pangalan na nakasulat sa maliit na papel na nakadikit sa vial. Special instructions by Donna Clarice. Nanigas si Sagrario. Ang gamot na nagpahinto sa tibok ng puso ng kanyang anak ay hindi bahagi ng kanyang regular na treatment. Ang
laso na pumatay sa kanyang lola ay muling nagbabalik. Sa pagkakataong ito ay upang ubusin ang huling kayamanang meron siya. Sa likuran niya, narinig niya ang tunog ng mga yabag ng takon sa makintab na sahig ng ospital. Lumingon siya at nakita si Doña Clarice na naglalakad patungo sa kanya. Suot ang isang mapait na ngiti at may dalang mga bulaklak na ang kulay ay tila sumisimbolo sa dugo. Sabi ko naman sa iyo, Sagrario, ang bulong ni Clarice nang makalapit siya. Ang boses ay sapat lang para marinig ni Sagrario at hindi ni Eduardo. Nakausap ang doktor sa malayo. Ang buhay ng anak mo ay nasa dulo lamang ng aking ballpen. Isang maling galaw mo sa journal na yan. At tinitiyak ko sa iyo, hindi na muling magigising ang batang yan sa susunod na paghinto ng kanyang puso. Huwag kang umasta na parang ikaw ang biktima rito, Sagrario. Ang bawat luhang ipinapatak mo ay kasing peke ng resipeng pilit mong inaangkin sa harap ng anak ko. Ang mga salita ni Doña Clarice ay tila mga latigo na humahampas sa hubad na likod ni Sagrario sa gitna ng mataong pasilyo ng ospital. Sa paligid nila, ang amoy ng lino at matapang na disinfectant ay humahalo sa amoy ng ulan na dala ng kanyang basang damit. Lumilikha ng isang atmosfera na tila sumasakal sa kanyang hininga. Hawak pa rin ni Sagrario ang maliit na vial ng gamot sa loob ng kanyang bulsa. Ang matigas na salamin nito ay tila bumabaon sa kanyang palad. Isang ebidensya ng kataksilan na hindi niya alam kung paano ilalantad nang hindi itinataya ang huling hininga ni Joaquin. Lumingon si Eduardo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at nagtutunggaling emosyon. Ma'am, please, hindi ito ang oras para sa ganyan. Muntik nang mamatay ang bata. Iyon na nga, Eduardo. Ang mabilis na sagot ni Clarice. Ang kanyang boses ay tumaas ng bahagya upang makuha ang atensyon ng mga dumadaan. Isang laro ng gaslighting na kabisadong-kabisado niya. Muntik nang mamatay ang bata dahil sa kapabayaan ng kanyang sariling ina. Nakita mo ba kung paano siya nagwala sa atik? Sinaktan niya ang iyong ama, Eduardo. At ngayon, narito siya. Nagpapanggap na nag-aalala habang ninanakawan tayo ng mga mahalagang dokumento ng kumpanya. Naramdaman ni Sagrario ang unti-unting paninulo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang dila ay tila naging kasing bigat ng tingnan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipakita ang vial at ang journal. Ngunit ang bawat tingin ni Clarice ay isang babala. Isang senyas na ang bawat salitang bibitawan niya ay magiging hudyat ng paghinto ng mga makina sa loob ng ICU. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding pagguho ng kanyang pag-asa. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang marahang pagkabali ng kanyang paninindigan. Sagrario, ibigay mo sa akin ang journal, ang sabi ni Eduardo. Ang kanyang tinig ay may halong pakiusap at awtoridad. Kung totoo ang sinasabi mo, patunayan natin. Pero hindi sa ganitong paraan. Umiling si Sagrario. Ang kanyang mga luha ay muling dumanoy. Mainit laban sa kanyang malamig na pisngi. Hindi niyo maiintindihan, Sir Eduardo. Ang katotohanan sa loob ng bahay niyo ay isang laso na papatay sa aming dalawa ng anak ko. Sa isang iglap, lumapit ang mga security guard ng ospital sa utos ni Clarice. Marahas nilang hinawakan ang mga braso ni Sagrario. Ang marahang tunog ng pagkaladkad ng kanyang mga paa sa makintab na sahig ay tila isang huling marcha ng isang bilanggo. Ipalabas ang babaeng yan at kansilahin ang lahat ng espesyal na pribilehiyo ng batang yan. Ilipat siya sa pinakamalayong pasilidad kung saan hindi siya makakaabala sa aming kumpanya. Ang malamig na utos ni Clarice. No! Huwag ang anak ko! Eduardo, please! Ang hiyaw ni Sagrario, ngunit si Eduardo ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom habang pinapanood ang kanyang ina na muling kontrolin ang sitwasyon. Ang takot sa kanyang ama at ang katapatan sa pamilya ay tila isang pader na hindi niya kayang lundagan. Itinapon si Sagrario
Sagrario sa labas ng ospital sa gitna ng hagupit ng ulan at dilim ng gabi. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa basang semento at ang journal na kanyang iniingatan ay tumalsik sa putikan. Sa tabi nito ay ang paboritong laruang oso ni Joaquin, isang luma at tastas na stuffed toy na dala niya kanina. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila mga karayom na nagpapaalala sa kanya na wala na siyang matitirhan, wala na siyang pera at ang kanyang anak ay nasa kabina ng kanyang mga kaaway. Nanginginig na dinampot ni Sagrario ang laruan ni Joaquin. Habang hinihigpitan niya ang yakap dito, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa loob ng tahi ng leeg ng oso. Gamit ang kanyang mga kuko, dahan-dahan niyang binuksan ang tahi. Mula sa loob, lumabas ang isang maliit na USB drive na balot ng plastic. Natigilan si Sagrario. Naalala niya ang mga huling gabi sa kanilang maliit na barong-barong kung saan si Joaquin ay palaging naglalaro sa sirang laptop ng kapitbahay. Para ito sa nanay, kapag nawala ang mga painting ko, dito mo hanapin ang sikreto natin, ang sabi noon ng bata. Tumingala si Sagrario sa madilim na langit. Ang ulan ay humahalo sa kanyang mga hikbi. Hawak niya ang huling alas, ang lihim na hindi alam ni Clarice o ni Miguel. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasa, isang tanong ang nananatiling nakaukit sa kanyang isipan habang nakatingin sa malayo at malamig na ilaw ng ospital. Hanggang kailan kayang lumaban ng isang pusong durog na sa gitna ng mundong tanging ginto lamang ang kinikilala? Ang bawat patak ng ulan sa butas-butas na yero ay tila isang paalala na ang mundo ay walang balak tumigil sa pagdurog sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako papayag na maging alikabok lamang sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang loob ng maliit na barong-barong ni Sagrario ay amoy luma at basang kahoy. Isang pamilyar na amoy ng kahirapan na matagal niyang kinalimutan noong nanunuluyan pa siya sa mansyon. Sa ilalim ng andap-andap na liwanag ng isang gaserang hiram lamang, nakaupo si Sagrario sa malamig na papag. Ang kanyang mga damit ay tuyo na, ngunit ang ginaw sa kanyang puso ay nananatiling nanunuot sa kanyang mga buto. Sa kanyang harapan, nakapatong ang maliit na USB drive na dahan-dahan niyang nililinis gamit ang gilid ng kanyang damit. Sagrario, uminom ka muna nitong mainit na sabaw. Ang marahang tinig ni Aling Nena, ang kapitbahay na nagbukas ng pinto para sa kanya sa gitna ng hating gabi. Ang marahang paglapag ng mangkok sa lamesang gawa sa pinagtagi-taging plywood ay lumikha ng isang tunog na puno ng malasakit. Isang tunog na matagal nang hindi naririnig ni Sagrario sa loob ng mansyong de la Vega. Salamat, Nay Nena, ang paos na sagot ni Sagrario. Pero kailangan kong malaman kung ano ang nasa loob nito. Ito na lang ang tanging paraan para mabawi ko si Joaquin. Sa tulong ng isang lumang laptop na pagmamay-ari ng anak ni Nena, dahan-dahang isinaksak ni Sagrario ang drive. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang siglo ng paghihirap. Nang sa wakas ay bumukas ang mga file, bumuhos ang mga luha ni Sagrario. Hindi lamang ito mga dokumento. Ito ay punong-puno ng mga litrato ng mga painting ni Joaquin. Bawat guhit, bawat kulay ay may kalakip na voice memo ng bata. Nanay, nakita ko si Lolo Miguel na may sinusunog na papel sa hardin. Pinalayan ko ang mga salitang natira bago sila naging abo. Ang boses ni Joaquin sa record ay tila isang kurot sa puso ni Sagrario. Nang i-zoom niya ang isa sa mga painting, nakita niya ang mga detalye ng orihinal na titulo ng lupa at ang pirma ng kanyang lola na pilit na binura ni Miguel. Higit sa lahat, naroon ang isang video recording na hindi sinasadyang nakuha ni Joaquin habang naglalaro sa ilalim ng lamesa sa opisina ni Clarice. Isang video kung saan maliwanag na pinag-uusapan ang pagmanipula sa gamot ni Joaquin para mapilitan si Sagrario na sumuko. Ito ang golden moment ni Sagrario, ang pagkakatuklas na ang kanyang munting anak, sa kabila ng kanyang kapansanan, ang naging pinakamalakas na tagapagtanggol ng kanilang pamilya. Ang bawat pintura ni Joaquin ay naging
isang sandata at ang bawat kulay ay naging isang sigaw para sa katarungan. Nay Nena, hindi na ako pwedeng magtago. Ang sabi ni Sagrario habang dahan-dahang tumatayo. Ang kanyang tindig ay muling naging matuwid. Ang bawat panginginig ng kanyang mga kamay ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Sa darating na global launch ng kanilang kumpanya, ibabalik ko sa kanila ang lahat ng pait na ibinigay nila sa amin. Hahayaan ko ang buong mundo ang humusga sa tamis na ninakaw nila. Sa mga sumunod na araw, sa tulong ng isang dating pasyente sa ospital na naging kaibigan ni Sagrario, isang taong marunong sa teknolohiya at lakas, sinimulan nila ang isang tahimik ngunit matinding relasyon. Nagluluto si Sagrario ng maliliit na batch ng candy sa kanyang lupa. Ang bango nito ay muling kumalat sa kanilang maliit na komunidad na tila isang bidyat ng muling pagkabuhay. Ang bawat piraso ng asukal na kanyang hinahalo ay may kasamang pangako na ang bawat patak ng luha ni Joaquin ay may katumbas na pananagutan. Isang gabi, habang abala si Sagrario sa pag-aayos ng mga ebidensya sa ilalim ng mahinang ilaw, nakarinig siya ng isang maraming pagkatok sa pintuang gawa sa tagpi-tagping buwan. Ang tunog ay hindi katulad ng marahas na katok ng mga taong ng Clarice. Ito ay may kasamang pag-aalinlangan at lungkot. Dahan-dahan binuksan ni Sagrario ang pinto. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanyang mukha. Nalaamoy ng pusok at ulan. Nanigas ang buong pagkatao ni Sagrario nang makita niya ang taong nakatayo sa labas, si Eduardo. Ang kanyang mamahaling sapatos ay nakalubog sa putikan ng eskinita at ang kanyang mukha ay puno ng pagod at pagsisisi. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mga mata. Inilalantad ang isang lalaking tila nawala ang lahat sa gitna ng kanyang kayamanan. Sagrario, ang bulong ni Eduardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Hinanap kita sa bawat sulok ng Maynila. Hindi ako makatulog. Hindi ako makahinga simula nang mawala ka. Nalaman ko na ang lahat. Nahanap ko ang mga records sa ospital. I encountered the truth and it's killing me. Humakbang si Eduardo palapit, ngunit hindi siya pumasok sa loob. Nanatili siyang nakatayo sa pagitan ng karangyaan ng kanyang nakaraan at ang katotohanan ng kahirapan ni Sagrario. Tutulungan kita, Sagrario. Kahit itakwil ako ng sarili kong pamilya, ibabalik natin si Joaquin. I will help you bring them down. Napatitig si Sagrario kay Eduardo. Ang kanyang puso ay tila isang dagat na nagtutunggali ang alon ng pag-ibig at puot. Bakit, Eduardo? Bakit mo ito gagawin ngayong durog na ang lahat? Paano ko malalaman na hindi ito isa pang laro ng iyong ina? Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang mahabang pasilyo na puno ng mga lihim na hindi pa nasasabi. Ang bawat paghinga ni Eduardo ay tila isang panalangin, habang si Sagrario ay nananatiling nakahawak sa hamba ng pinto, naghihintay kung ang lalaking ito ang magiging daan sa kanyang tagumpay o ang huling pako sa kanyang krus. Ang bawat tagumpay ay may presyo at ang pamilya, De La Vega, ay handang bayaran ng anumang halaga upang manatiling nakatayo sa tuktok ng mundong ito. Ang tinig ni Doña Clarice ay umalingaw-ngaw sa buong Grand Ballroom, pinalalakas ng mga dekalidad na speaker na tila isang banal na tinig na nanggagaling sa langit. Sa ilalim ng naglalakihang mga kristal na chandelier na nagbibigay ng nakasisilaw na liwanag, ang mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa bansa ay nagpalakpakan. Ang tunog ng mga palad na nagtatama ay tila isang malakas na agos ng tubig na bumabaha sa silid, pilit na lunurin ang anumang dumi ng nakaraan. Sa malaking screen sa likuran, kumukutitap ang gintong logo ng Legacy Candy, ang produktong itinuturing nilang pamana ng kanilang lahi. Sa likuran ng makakapal na kurtinang pelus, nakatayo si Sagrario. Hindi na siya ang basang-basang babae sa kalsada o ang katulong na nakaluhod sa mga bubog. Suot ang isang simpleng puting barot saya na hiniram sa kanya ni Aling Nena. Isang damit na malinis, matikas, at puno ng dangal.
Tila siya isang multo mula sa katotohanang pilit na ibinabaon ng mga De La Vega. Sa kanyang tabi ay si Eduardo, na ang mukha ay balot ng isang madilim na determinasyon. Ang bawat paghinga ni Eduardo ay tila isang paghahanda sa isang digmaang hindi na mapipigilan. Handa ka na ba, Sagrario? Ang bulong ni Eduardo. Ang init ng kanyang tinig ay tila isang huling baluti na ibinibigay niya sa babaeng naging mundo niya sa loob ng maikling panahon. Para kay Joaquin, para sa lola ko, para sa lahat ng ninakaw nila. Ang sagot ni Sagrario. Ang kanyang boses ay hindi nanginig, kundi naging kasing talim ng isang tabak na handang humiwa sa bawat kasinungalingan. Sa gitna ng talumpati ni Doña Clarice tungkol sa katapatan at integridad ng kumpanya, dahan-dahang lumakad si Sagrario patungo sa entablado. Ang bawat pagdampi ng kanyang tsinelas sa pulang carpet ay tila isang mabigat na yabag na kumukuha ng atensyon ng bawat panauhin. Ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat, tila isang apoy na mabilis na gumagapang sa tuyong damo. Ang mga mata ni Clarice ay nanlaki at ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng mga perlas na nakapalibot sa kanyang leeg. Anong ginagawa ng basurang ito rito? Ang pabulong na galit ni Clarice sa mikropono na hindi niya namalayang bukas pa. Hindi sumagot si Sagrario. Sa halip, lumingon siya sa control booth kung saan nakatayo ang kaibigan niyang eksperto sa teknolohiya. Sa isang marahang pagpindot sa keyboard, ang kumukutitap na logo ng Legacy Candy sa malaking screen ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang malabong video recording. Isang video kung saan maliwanag na nakikita si Clarice na may ibinibigay na vial sa isang nurse at naguutos na baguhin ang gamot ni Joaquin. Ang sabay-sabay na pagpigil ng hininga ng daan-daang panauhin ay lumikha ng isang nakabibinging katahimikan. Kasunod nito ay ang boses ni Miguel de la Vega mula sa speaker. Isang lihim na recording sa attic kung saan inaamin niya ang pagnanakaw sa journal at ang pagkakasangkot sa aksidente ng lola ni Sagrario. Ang bawat salita ay tila mga saksak sa dangal ng mga De La Vega sa harap ng buong mundo. Kasalanan niyo ang lahat. Ang hiyaw ni Sagrario. Ang kanyang boses ay pumailan lang sa buong ballroom, punong-puno ng sakit at katarungan. Ang candy na kinakain niyo ngayon ay hindi galing sa kanilang pamana. Galing ito sa mga kamay na pinatay nila. Galing ito sa pamilyang ninakawan nila ng buhay at pangarap. Nawalan ng kontrol ang seguridad. Ang mga kamera ng mga reporter ay nagsimulang kumislap ng mabilis, tila mga kidlat na naglalantad sa bawat sulok ng katotohanan. Lumapit si Miguel, pilit na inaagaw ang mikropono, ngunit hinarangan siya ni Eduardo. Ang paghaharap ng mag-ama sa gitna ng entablado ay tila isang pagguho ng isang buong imperyo. Tama na, Dad, ang malamig na sabi ni Eduardo. The truth is finally out. Hindi na natin ito kayang bayaran ng kahit anong yaman. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumapit si Clarice kay Sagrario. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi isang baliw na pagnanais na manakit. Mula sa kanyang maliit na bag, inilabas niya ang isang matulis na bagay, isang panulat na may nakatagong patalim. O marahil ay ang huling banta ng kanyang kapangyarihan. Ngunit bago pa man siya makalapit, ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation na kanina pa pala tinawagan ni Eduardo ay pumasok sa ballroom. Ang matitigas na hakbang ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila isang huling hantungan para sa mga De La Vega. Doña Clarice, Miguel de la Vega, kailangan niyo kaming samahan para sa mga kasong fraud, harassment, at attempted homicide. Ang sabi ng opisyal. Ang marahang tunog ng metal na naglalapat sa mga pulso ni Clarice, ang mga posas na tila mga tanikalang siya rin ang gumawa, ay naging hudyat ng wakas. Ang bawat hiyaw ni Clarice na nagbabantang idedemanda ang lahat ay tila mga walang saysay na tunog sa gitna ng kanyang pagbagsak. Naiwan si Sagrario sa gitna ng entablado, hingal at luhaan,
habang ang bawat panauhin ay nakatingin sa kanya ng may halong gulat at paggalang. Sa wakas, ang amoy ng sinunog na asukal ay napalitan ng sariwang hangin ng katarungan. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang pangamba ang muling gumuhit sa kanyang puso nang makita niya si Eduardo na dahan-dahang lumalayo. Tila hindi alam kung paano muling haharap sa babaeng ang pamilya ay winasak ng kanyang sariling dugo. Sagrario! Ang sigaw ng isang tinig mula sa pinto. Isang nurse ang tumatakbo patungo sa kanya. Ang mukha ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Si Joaquin! May nangyari sa ospital. Ang hustisya ay hindi dumarating nang may kasamang malakas na tunog ng trumpeta, kundi sa marahang pagkalagas ng bawat kasinungalingang itinuring na katotohanan. Ang eksena sa loob ng Grand Ballroom ay tila isang dambuhalang bituin na biglang sumabog, nag-iiwan ng mga piraso ng dating marangyang buhay na ngayon ay wala ng halaga. Habang hinihila ng mga awtoridad, si Doña Clarice at Miguel, ang bawat hiyaw ng matandang babae ay tila mga walang saysay na tinig na nilalamon ng malawak na silid. Ang kanyang mga perlas ay nagkalas-kalas nang sumabit ang mga ito sa braso ng isang pulis at ang bawat butil nito na tumatama at tumatalbog sa makintab na sahig ay tila mga luha ng isang imperyong bumabagsak. Wala nang nakikinig sa kanyang mga banta. Ang bawat kamera na kanina ay nakatutok sa kanyang tagumpay, ay ngayon ay nakasubaybay sa kanyang pagkapahiya. Sagrario! Ang anak mo! Muling hiyaw ng nurse na humahangos, ang kanyang paghinga ay mabilis at puno ng kaba. Hindi na nag-isip pa si Sagrario. Iniwan niya ang entablado, iniwan niya ang tagumpay na matagal niyang pinangarap. Dahil sa sandaling iyon, ang tanging mahalaga ay ang tibok ng puso ni Joaquin. Patakbo siyang lumabas ng ballroom. Ang kanyang puting barot saya ay humahampas sa kanyang mga binti, habang ang bawat hakbang niya ay tila isang pakikipagkarera sa tadhana. Sa likuran niya, narinig niya ang mabilis na yabag ng mga sapatos ni Eduardo. Pilit siyang hinahabol sa gitna ng kadiliman ng parking lot. Sagrario, magmaneho ako. Mas mabilis tayo kung sasakay ka sa akin. Ang sigaw ni Eduardo. Ang boses nito ay puno ng desperasyon. Ang boses ng isang lalaking handang iwan ang lahat ng kanyang pangalan para sa isang pagkakataong maitama ang mali ng kanyang dugo. Nang makarating sila sa ospital, ang amoy ng antiseptiko ay tila naging amoy ng pag-asa. Tumakbo si Sagrario patungo sa silid ni Joaquin. Ngunit sa halip ng mga doktor na nagkakagulo, nakita niya ang isang tahimik na silid. Ang bawat linya sa monitor ay kumikilos ng may katiyakan, isang regular na ritmo na tila isang awit ng tagumpay. Si Joaquin ay gising, nakaupo sa kanyang higaan at hawak ang isang baso ng tubig. Nanay, bakit ka umiiyak? Ang mahinang tanong ni Joaquin, ang kanyang boses ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit para pahirin ang lahat ng pait sa puso ni Sagrario. Sabi ng doktor, ang huling gamot daw na ibinigay nila ay naging dahilan kung bakit ako nakahinga ng maluwag. Parang nawala daw ang bara sa dibdib ko. Napasubsob si Sagrario sa gilid ng higaan ni Joaquin. Ang kanyang mga hikbi ay hindi nahiyaw ng sakit, kundi mga luha ng pasasalamat na tila isang ulan na nagdidilig sa tuyong lupa ng kanyang kaluluwa. Ito ang golden moment ng kanyang buhay, ang mahanap ang kanyang anak sa dulo ng isang madilim na lagusan, buhay at ligtas. Naramdaman niya ang maliit na kamay ni Joaquin na humahaplos sa kanyang buhok, isang haplos na mas mahalaga kaysa sa anumang gintong medalya o bilyong pisong kumpanya. Sa pintuan, nakatayo si Eduardo. Pinapanood ang mag-ina. Ang kanyang puso ay punong-puno ng paghanga kay Sagrario. Ngunit kasabay nito ay ang matinding bigat ng katotohanang ang kanyang mga magulang ay nasa likod ng rehas. Ang bawat buntong hininga niya ay tila isang pagkilala na ang kanyang mundong kinalakihan ay tapos na.
The board of directors has decided to freeze all assets of my parents. Ang sabi ni Eduardo nang lumabas si Sagrario sa silid para kausapin siya. Ang boses ni Eduardo ay matatag, ngunit may bahid ng lungkot. The company will be restructured, but Sagrario, the most important thing is, I've returned the title of your grandmother's land to your name. Ang lahat ng kinita ng legacy candy sa loob ng 5 taon ay inilipat na sa isang trust fund para sa pagpapagamot ni Joaquin at sa pagtatayo ng pangarap mo. Tumingin si Sagrario sa mga mata ni Eduardo. Nakita niya ang isang lalaking durog din ang pagkatao. Isang lalaking biktima rin ng sarili niyang pamilya. Salamat, Eduardo. Pero hindi ko kailangan ang lahat ng yaman niyo. Ang kailangan ko lang ay ang pagkakataong mabuhay ng payapa kasama ang anak ko. Alam ko, ang marahang tugon ni Eduardo, sabay abot ng isang maliit na susi. This is the key to the old warehouse by the bay. Ang lugar kung saan mo unang niluto ang kending iyon kasama ang lola mo. I bought it back for you. It's yours, Sagrario. Always been yours. Nagtagpo ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng susi. Ang init ng palad ni Eduardo ay tila isang pangako ng bagong simula. Isang ugnayang hindi na nakatali sa utang na loob o pananakot, kundi sa isang matamis at dahan-dahang pag-usbong ng pag-ibig na dumaan sa apoy ng pagsubok. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalapit, isang matalas na tunog ng pagbasag ng baso mula sa nurse's station ang kumuha ng kanilang atensyon. Isang estrangherong lalaki na nakasuot ng itim na jacket ang mabilis na naglalakad palabas ng ospital at sa kanyang pagdaan, isang sobreng itim ang iniwan niya sa tabi ng pinto ni Joaquin. Ang sobre ay may nakasulat na mga salitang tila isang huling sumpa mula sa dilim. Hindi pa tapos ang laban, Sagrario. Ang pait ay palaging sumusunod sa tamis. Ang bawat pilat sa aking puso ay naging marka ng aking katatagan. At sa bawat paghilom ng mga sugat na ito, natutunan kong ang tunay na tamis ay hindi nagmumula sa asukal, kundi sa kapayapaang nahanap ko sa gitna ng bagyo. Ang lumang bodega sa tabi ng Look ay hindi na amoy alikabok at kawalan ng pag-asa. Sa loob ng ilang linggo, sa tulong ng mga kapitbahay mula sa eskinita at sa walang pagod na pag-alalay ni Eduardo, ang lugar na ito ay muling nabuhay. Ang bawat haplos ng pintura sa mga dingding ay tila isang pagbura sa mga madidilim na alaala ng nakaraan. Ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa malalaking bintana, nagpapakita sa mga alikabok na sumasayaw sa hangin na tila mga maliliit na bituin sa gitna ng liwanag. Hawak ni Sagrario ang itim na sobrang iniwan sa ospital. Binuksan niya ito sa harap ng lumang kalan kung saan siya nagluluto ng candy. Ang laman nito ay isang liham mula sa abogado ni Doña Clarice, isang huling pagtatangka na takutin siya, isang huling lason na nagmumula sa rehas ng bilangguan. Binasa ni Sagrario ang mga salitang puno ng puot, ang mga banta ng paghihiganti sa hinaharap. Ngunit sa halip na manginig sa takot, isang banayad ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang inilapit ang papel sa apoy ng kalan. Ang marahang paglamon ng apoy sa mga gilid ng liham ay lumikha ng isang maliit na liwanag na unti-unting naging abo. Ang bawat titik ng puot ay naglaho. Sumama sa usok na lumalabas sa bintana patungo sa malawak na dagat. Ito ang kanyang paraan ng pagpapalaya. Hindi niya kailangang kalimutan ng sakit, ngunit hindi na niya hahayaan na kontrolin nito ang kanyang bukas. Nanay, tignan mo ang ginawa ko. Ang sigaw ni Joaquin mula sa kabilang sulok ng bodega. Lumapit si Sagrario at naramdaman ang isang matinding kurot ng kaligayahan sa kanyang dibdib. Sa gitna ng malawak na pader, iginuhit ni Joaquin ang isang dambuhalang puno. Ang mga dahon nito ay gawa sa mga makukulay na balot ng candy at sa ilalim ng puno ay nakaupo ang isang babaeng may hawak na bata. Ang babae ay may suot na medalya ng San Judas at ang bata ay nakatayo ng matuwid, walang mga tubo,
walang mga makina. Ito ang golden moment ng kanilang bagong simula. Ang sining ni Joaquin na dati ay puno ng anino, ngayon ay naglalabas ng liwanag ng pag-asa. Napakaganda, anak. Ang bulong ni Sagrario habang niyayakap ng mahigpit ang bata. Ang bango ng buhok ni Joaquin ay amoy shampoo at kalinisan, malayo sa amoy ng gamot na matagal na naging bahagi ng kanilang buhay. Sa pintuan ng bodega, huminto ang isang simpleng sasakyan. Bumaba si Eduardo, hindi na suot ang kanyang mamahaling suit, kundi isang simpleng t-shirt at pantalon. May dala siyang mga kahon ng mga kagamitan para sa sining ni Joaquin. Ang kanyang mga mata ay wala na ang dating lamig. Mayroon na itong bahid ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Sagrario! Ang tawag ni Eduardo. Lumapit siya at kinuha ang walis na hawak ni Sagrario para tulungan itong maglinis. Ang marahang tunog ng pagkayod ng walis sa semento ay tila isang ritmo ng pagtutulungan. Nakausap ko na ang mga social worker, handa na silang magpadala ng mga unang bata para sa Ngahing Ngiti Center sa susunod na linggo. Ang pangarap mo, nangyayari na ito. Humarap si Sagrario kay Eduardo. Salamat sa lahat, Eduardo. Hindi ko alam kung paano ko masisimulan ang lahat ng ito kung wala ka. Umiling si Eduardo at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Sagrario. Ang init ng kanilang mga palad na nagtatagpo ay tila isang kuryenteng nagbibigay ng lakas sa isa't isa. Ako ang dapat magpasalamat, Sagrario. Tinuruan mo akong makakita sa gitna ng dilim. Tinuruan mo akong ang tunay na yaman ay hindi na sa bangko, kundi sa bawat pintig ng pusong marunong magmahal at magpatawad. Inilapit ni Eduardo ang kanyang mukha sa mukha ni Sagrario, sapat na para maramdaman nila ang hininga ng isa't isa. Ang bawat segundo ng kanilang pagtititigan ay puno ng mga pangakong hindi na kailangang bigkasin. Sa gitna ng bodega na amoy asukal at bagong pintura, tila tumigil ang mundo para sa kanilang dalawa. Ang pagdampi ng kanilang mga noo ay isang selyo ng isang pag-ibig na dumaan sa apoy, hinubog ng pait, at ngayon ay handa ng lasapin ang tamis ng kalayaan. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang marahang pagkatok mula sa isang matandang lalaki ang kumuha ng kanilang atensyon. Ang lalaki ay may dalang isang lumang journal na mukhang mas matanda pa sa hawak ni Sagrario. Ako ang dating katiwala ng iyong lola sa probinsya, ang sabi ng matanda. Ang boses ay nanginginig sa tanda. Mayroon akong huling mensahe na ipinapabigay niya sa iyo, Sagrario. Isang bagay na hindi nakuha ni Miguel de la Vega dahil ang tunay na lihim ng recipe ay hindi nakasulat sa papel, kundi nakatago sa isang bagay na hawak mo na mula pa noong bata ka. Napatitig si Sagrario sa matanda at ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Ano ang huling lihim na ito? At paano nito babaguhin ang lahat ng akala niya ay alam na niya tungkol sa kanyang pamilya at sa mga de la Vega? Ang katotohanan ay parang ginto na ibinaon sa kailaliman ng lupa. Maari itong matabunan ng dumi at limot sa loob ng mahabang panahon, ngunit sa sandaling mahawakan ito ng liwanag, muli itong magniningning ng mas matindi kaysa sa anumang kasinungalingan. Ang huling kabanata ng buhay ni Sagrario sa loob ng lumang bodega ay nagsimula sa isang katahimikang puno ng paggalang habang nakikinig siya sa matandang katiwala. Ang boses ng matanda ay tila isang marahang hanging umiihip sa mga dahon. Dala ang mga huling salita ng kanyang lola na hindi nakuha ng mga de la Vega. Inilahad ng matanda ang isang maliit na botelya ng kristal na may lamang pulang likido, isang katas ng bihirang prutas mula sa kanilang probinsya na siyang nagbibigay ng kakaibang kislap at lalim sa tamis ng kanilang candy. Ang lihim, Sagrario, ay wala sa dami ng asukal, ang sabi ng matanda habang dahan-dahang inilalagay ang botelya sa palad ng ina. Ang lihim ay nasa pag-aalay. Ang lola mo ay palaging nagluluto para sa mga nagugutom, hindi para sa mga naghahangad ng higit pang yaman. Ang bawat patak ng katas na ito
ay simbolo ng pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Iyan ang hindi kailanman nakuha ni Miguel dahil ang kanyang puso ay puno ng kasakiman. Naramdaman ni Sagrario ang init ng botelya sa kanyang palad at sa sandaling iyon, tila narinig niya ang boses ng kanyang lola na bumubulong sa kanyang pandinig, nagsasabing tapos na ang kanyang paghihirap. Ang bango ng asukal na kumukulo sa kalan ay humalo sa amoy ng dagat. Lumilikha ng isang atmosfera ng wagas na kalayaan. Ito ang kanyang tagumpay, hindi ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi ang pagbawi sa dangal ng kanyang pinagmulan. Sa gitna ng pagdiriwang ng komunidad sa labas ng bodega, kung saan ang mga bata ay nagtatakbuhan at ang mga matatanda ay masayang nag-uusap, lumapit si Eduardo kay Sagrario. Ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng gintong liwanag sa kanyang mukha. Inilalantad ang isang lalaking tuluyan nang kumawala sa tanikala ng kanyang pamilya. Sagrario! Ang marahang tawag ni Eduardo. Ang kanyang boses ay puno ng isang klaseng katapatan na tila isang panata. Hindi ko alam kung anong bukas ang naghihintay sa atin, pero gusto kong malaman mo na dito sa tabi mo, nahanap ko ang tunay na kahulugan ng buhay. I don't want to be a billionaire anymore. I just want to be the man who helps you stir the sugar every morning. Isang matamis at malalim na ngiti ang isinagot ni Sagrario. Dahan-dahang itinaas ni Eduardo ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Sagrario. Isang pagdampi na tila isang huling piraso ng puzzle na nabuo sa kanilang mga puso. Ang kanilang mga hininga ay nagtagpo sa gitna ng init ng kusina. At sa isang sandali ng wagas na kilig, ipinangako nila sa isa't isa ang isang kinabukasang wala ng lihim. Walang mga kamera, walang mga reporter, dalawa lamang silang kaluluwang nagkakaintindihan sa gitna ng bango ng kanilang pangarap. Nanay! Sir Eduardo, tignan nyo! Ang hiyaw ni Joaquin mula sa gitna ng bodega. Ang lahat ay napatigil. Ang marahang tunog ng pagbagsak ng tungkod ni Joaquin sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa halip na gumapang o humawak sa pader, ang bata ay dahan-dahang humakbang ng mag-isa. Isa, dalawa, tatlong hakbang patungo sa kanyang ina. Ang bawat pag-angat ng kanyang paa ay puno ng hirap, ngunit puno rin ng determinasyon. Ito ang pinakamakapangyarihang golden moment ng buong kwento. Ang makita ang bunga ng lahat ng sakripisyo ni Sagrario na naglalakad patungo sa kanyang yakap. Mabilis na lumuhod si Sagrario at sinalubong ang kanyang anak. Ang mahigpit na yakap ng mag-ina ay tila isang selyo ng kanilang muling pagkabuhay. Ang bawat hikbi ni Sagrario ay hihiyaw ng pasasalamat at ang bawat tawa ni Joaquin ay awit ng tagumpay. Ang sining ni Joaquin sa pader ay tila nabuhay, nagpapakita ng isang mundong puno ng kulay at pag-ibig. Habang lumulubog ang araw sa loob ng Maynila, ang bodega ay napuno ng tawanan at awitan. Ang ngahing ngiti center ay hindi na lamang pangarap. Ito ay naging simbolo ng isang komunidad na nagkakaisa sa gitna ng hirap. Ang bawat piraso ng kending inilalabas nila ay may dalang kwento ng katatagan. Isang tamis na hindi nakukuha sa asukal, kundi sa pagkakaisa at katarungan. Tumayo si Sagrario sa harap ng bintana, nakatingin sa malayo kung saan ang dagat ay humahalik sa langit. Alam niyang sa loob ng rehas, ang mga De La Vega ay kailangang harapin ang pait ng kanilang mga ginawa. Ngunit para sa kanya, ang kabanatang iyon ay sarado na. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay naghilom na. Nag-iwan ng mga pilat na magpapaalala sa kanya na siya ay isang inang nagtagumpay laban sa lahat ng hamon ng tadhana. Ang bango ng nilulutong asukal ay patuloy na pumapailan lang sa hangin. Isang matamis na paalala na ang katotohanan, gaano man ito katagal ibaon, ay palaging makakahanap ng paraan upang lumabas at magbigay ng liwanag sa mga pusong marunong maghintay at maniwala.